Masapag po mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa isang magandang awitin na muling sinasaliwa ang dakilang sakripisyo na ibinigay ng ating Panginoon. At ako po'y natutuwa ngayong umaga na bagamat sa paglilingkod ng ating mga kapatid sa lahat ng bahagi ng programa na kung saan ay napapapurihan ng ating Diyos, meron siyang pagdalangin. At welcome po sa ating mga bisita na kasama po natin. Ang gusto kong tawagin na Pelayo Clan. Ayan. Kung ano-ano man ang inyong mga married surname, Pelayo Clan. At natuwa po tayo, si Sir Hill kasama po natin. Yung mga kapatid natin na hindi natin madalas na makasama. At kung meron pong nanay na pinakamasaya ngayon ay walang iba kundi si Mayet. Hindi lang po yung kanyang anak, kanyang manugang at saka mga apo. Tin, kung alam mo lang na natuwang-tuwa si nanay mo ngayong umaga. Alam niyo mga kapatid, walang isang masayang damdamin na makita ng isang magulang na yung kanyang mga anak ay kasama niya sa pananambahan. Kaya kung kayo po gusto niyong mapasaya ang inyong mga magulang, samahan niyo na po sa pananambahan. At mga kapatid, wala po akong PowerPoint na nihanda sapagkat alam niyo po, supposedly ngayon po ay doctrinal Sabbath. At ang naihanda ko po sana ay about the Holy Spirit. Bakit kinakailangan maniwala tayo sa Trinity at hindi tayo oneness o dualism o Trinity. Sa mga kapatid kanina umaga habang ginagawa ko yung PowerPoint, sabi ng Panginoon, baka naman kailangan baguhin ang inihanda. At ang tema po natin pag-uusapan ngayong umaga ay nakasalig po sa binasa ni Brother Boy. Sino po nakakaalam ng talatang yon? 31, Deuteronomy 31:6. Isa po sa pinakamagandang talata po itong Deuteronomy 31:6. Alam niyo ba, bakit kaya mga kapatid, kagabi, habang binabasa ko muli yung text message ni Sister Violi, ang sabi niya, isama niyo ako sa panalangin sapagkat ako'y uuwi ng Bicol. Inatake sa puso ang aking kuya. Ang akala ko, ang mauunang mamatay ay yung kapatid ko, ate ko na nakomatos. Nauna pa yung aking kuya. At ipanalangin niyo po ako sapagkat uuwi akong mag-isa, masakit pa rin yung aking frozen shoulder. Mga kapatid, na-imagine ko, narito yung isang matanda, 80 years old, more than 80 years old, Mr. Violi. 78. 78 years old, magbibiyahe po na may frozen shoulder, na habang nagbabiyahe, iniisip niya yung kanyang namatay na kuya habang yung kanyang ate ay comatose at iniintay na lamang mabawian ng buhay. Noong mga nakaraang linggo mga kapatid, may isa po tayong kapatid. Ipanalangin niyo naman yung aking asawa, sana gumaling na. Tapos habang lumilipas ang araw, mga bandang Huwebes o Biyernes marahil ng umaga, ang sabi niya, ipanalangin niyo ang aking asawa, lumalaki yung mga bukol. At ito naman po, isang sambahayan, yung kanilang anak, nagkaroon ng amoebiasis, UTI, napunta sa emergency room. Pag inisip po natin ganitong mga karanasan mga kapatid, naalala ko tuloy si Gideon. Alam niyo po kasi saya ni Gideon, di ba? Nung siya ay natawag doon ay nagpapagpag ng palay, nagtatago siya sa gabi sapagkat nung panahon na yun mga kapatid,
sila ay sakop ng mga Midianites. At para sila ay mamakain yung mga Israelites, si Gideon po ang ginawa niya sa gabi. Siya'y panakaw na nagpapagpag ng butil para sila ay may makain. At tinapitan siya ng anghel ng Panginoon. Ang sabi, Gideon, mighty man of God, the Lord is with you. Alam niyo mga kapatid, si Gideon, hindi siya nagulat. Bakit nagtatago na nga ako? Meron pang nakakita dito. Ang sagot niya, pag natungayan niyo po sa Judges 6, Panginoon, kung sumasa amin ang Diyos, bakit mo kami pinabayaan na maalipin ng mga Midianita? Ano? Minsan nandun tayo sa kalagayan, mga kapatid, na tila baga sinusukat ang lalim ng ating mga pananampalataya. And I'm sure, mga kapatid, tayong lahat ay may karanasan na minsan ay pinagdudahan natin ang kapangyarihan at paglalaan ng ating Diyos. Nano pat pagka minsan tayo po'y lumilipis sa kanyang kalooban. Panginoon, pag hindi ko ginawa ito, baka mapahamak yung pamilya ko. Panginoon, ito daw ang dapat gawin. Alam niyo mga kapatid, may kwento po ako nito nakaraang isang linggo. Ako po ay lumipat ng kwarto sa opisina. At ako po ay binigyan ng susi. Alam niyo mga kapatid, pagpasok ko isang umaga, nakita ko yung aking staff nandun sa tapat ng pinto, hindi makapasok. Iniisip ko, bakit hindi siya makapasok? Eh yung susi ko galing sa kanya. Pinaduplicate niya lang. At ang sabi niya sa akin, Sir, kahit anong gawin ko, hindi ko mabuksan itong pintong ito. Tapos sabi ko sa kanya, sige, baba ka doon, nasa third floor po kami. Punta ka sa guard, baka may duplicate. Kung wala naman, tawagan mo yung engineering, pabuksan natin itong pinto. At habang nandun po ako, sinubukan ko. At pagbukas ko po, ayaw talagang bumukas. Ayaw bumukas. Siguro mga 5 beses, kinalog ko yung doorknob, ayaw pa din. Tapos maya-maya, yung janitress na naka-assign doon sa floor na yon, lumapit sa pinto. Yung susi pala nung aking staff, iniwan niya doon sa janitress. At yung janitress, one click mga kapatid, pagpasok niya ng susi, pag-ikot niya, bukas agad. Eh yung janitress na yon ay matagal na doon sa third floor. Kami yung bagong salta. At tapos sabi ko sa kanya, bakit? Anong meron? Sir, sabi niya, huwag kayong matatakot. May kasama po kayo dyan. Tapos sabi ko sa kanya, anong pangalan? Sir, wala naman, tinatawag lang namin tropa. Ganon? Sabi ko ganon. Tapos mga kapatid, di lumipas ang panahon. Hindi na kami nagka-problema. One time, mga kapatid, ay may meeting ako, umalis yung staff ko, nilak niya yung kwarto namin. At pagbalik ko mga kapatid, nagmamadali ako, may kukunin ako doon sa aking table, at isang meeting na naman ang pupuntahan ko. Tapos, medyo naiihi pa ako. Dadala-dala ko yung susi ko, sabi ko, alam ko na. Pagbukas ko mga kapatid, ayaw bumukas. Ayaw bumukas. So, pansin niyo pag ihing-ihig kayo, nagpipigil kayo, tapos iniisip nyo, so ayaw bumukas. Talaga naman, sabi ko, inulit-ulit ko, ayaw talaga. Tapos ngayon, nasa isip ko, tawagin ko kaya si tropa. Sabi ko, hindi na naman ang pananampalataya ako. Dahil sa pangangailangan,
Makikitropa na din ako. Ano? Tapos sabi ko, Panginoon, hindi. Hindi po ako tatawag kahit kani-kanino. Kundi tatawag ako sa iyo. Mga kapatid, simpleng bagay. Kasi tayo minsan tumatawag sa Panginoon pag malalakihan ng bagay eh. Di ba? Tatawag lang tayo sa Panginoon kapag nasa huling lubid na tayo. Hindi po ako tatawag ng tropa, Panginoon. At alam niyo mga kapatid, pinasok ko yung susi, hinila ko ng konti yung doorknob, iniikot ko, bumukas. Sabi ko, hindi pala totoo si tropa. May technique pala. At sinabi ko sa staff ko, hoy, ito lang ang technique. Ah, ganun ba, sir? Ayan. Kasi kadalasan siya nauuna sa akin before 8, nandun na siya. So mga kapatid, kinukwento ko ito sapagkat minsan may sukat, may lalim ang ating mga pananampalataya. Minsan nga yung iba, pag hindi gumagaling, pupunta doon sa magtatawas. Mga kapatid, ano? Naranasan po namin, maliliit pa kami. At doon po ako natuto doon sa magtatawas. Hindi pa ako nagtatawas, mga kapatid. Kung paano mag-appreciate ng mga shape. Ay, di ba? Di ba? Ito, formang tao. May sombrero pong ganito. Oh. Mahaba ang baba. At ito ang sapatos niya. Ako'y tingnan-tingin doon sa tawas na hawak-hawak niya. Hindi ko makita. Kaya kami ng anak ko, si AB, naging hobby po namin pag kami nakakatingin ng ulap. AB, ano nakikita mo? Dad, ito, may kabayo nakasakay. Titinan ko. Ay, oo nga. Sabi ko, may kasabay. Yun ang aming, pag kami ay nagbabiyahe ng malayo, nagkukwento ko sa ulap. Kasi sabi ko, natuto ako doon sa magtatawas. So, dumarating tayo minsan doon sa kalagayan na sabi nga ay nakakalimutan natin. Just like Gideon, ang sabi niya, if you are with us, why are we suffering these things? Panginoon, nagpabinyag ako. Panginoon, nagtatat ako, nagbigay ako ng tithes ko. Pero bakit nangyayari pa rin sa akin ang mga bagay na ito? At nais ko kayong dalhin sa ating pag-aaral ko ngayong umaga na pinamagatang ko pong be strong and courageous. At nais ko po kayong anayahan mga kapatid. Buksan po natin ang talata na binasa po sa atin ni Brother Boy. Deuteronomy chapter 31 verse 6. Kung meron po kayong badal na kasulatan, ay samahan niyo po ako sa pagbasa. At gusto ko po sana mga kapatid, habang binabasa natin ang mga talatang ito, hayaan natin na mangusap ang banal na Espiritu Santo sa ating mga puso. Tayo po'y manalangin. Ama, babasa po kami ng iyong salita na nakasulat sa iyong banal na kasulatan. Nais po namin ang banal na Espiritu Santo ang mangusap sa aming mga puso at marinig po namin ang iyong tinig na umaabot sa aming mga pangangailangang espiritual sa umaga nito. Salamat po sa katiyakan ng banal na Espiritu Santo at sa katiyakan na iyong pinakikinggan ang panalangin nito sapagkat ito'y aming hinihiling alang-alang pong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Verse 6, ang sabi po. Habang binabasa po natin, hayaan niyo pa ba ng Espiritu Santo ang mangusap sa inyong mga kaisipan. Kayo'y magpakalakas, magpakatapang, huwag kayong matakot ni masindak sa kanila, sapagkat ang Panginoong Diyos ay humahayong kasama mo, hindi ka niya iiwanan ni pababayaan. Na ngayong umaga mga kapatid, anuman ang iyong daladalang kabigatan, anuman ang naramdaman mo sa iyong kalusugan, anuman pagkatakot ang gustong magbagsak sa iyo, narito ang pangako ng Diyos. Hindi kita iwanan, hindi kita
pababayaan. Tatlong puntos po ang nais kong dalhin ngayong umaga. Ang una po, God's unfailing presence. Alam niyo po ba mga kapatid? Kahit na iwan mo ang Diyos, hindi Kanya iiwanan. Bakit Brother Alex, hindi niya dinidinig ang aking mga dalangin? Meron tayong kaisipan, Sister Josie, na pag ako'y gumawa ng masama, iiwanan ako ng Diyos. No? Ang sabi po sa talata natin, hindi kita iiwanan, hindi kita papabayaan. Dangan nga lang mga kapatid. Yung ating kasalanan ang humahadlan upang tayo ay pagpalain ng ating Panginoon. Isaiah 59:1 and 2. Mga kapatid, sa Romans 5:8, ang sabi doon, ipinagtatagubin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, that while we were yet sinners, Christ died for us. Ano? Nang tayo'y mga kasalanan pa, ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapatuloy. Ito ang dahilan kung bakit tayo kanyang inaabot. Diba? Minsan, pinahintulutan ng Diyos ang mga pagsubok upang tayo'y makapanumbalik sa ating Panginoon. Sabi po sa Joshua 1:9, have I not commanded you? Be strong and courageous, do not be frightened, and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Kahit saan ka pumunta, kasama mo ang Panginoon. And this is the experience ng mga Israelites. Alam niyo po ba mga kapatid? From Egypt, papuntang Promised Land, dapat ang kanilang biyahe, kanilang pagta-travel ay more or less 2 weeks lang. 2 weeks lang. Bakit po inabot ng 40 years? Yes. Ano ho? Dahil sa kanilang kawalang tiwala sa ating Panginoon. At ang naiwan lang po mga kapatid, yung 20 years old and above, na umalis doon sa Egypt, may dalawang naiwan. Si Caleb at saka si Josue. Anong meron sa dalawang ito? Sila pong dalawa ay kasama doon sa 12 spies. 12 espiya na pinadala doon sa Kanaan. At sabi ng dalawa, maganda po ang lupain. Pasukin po natin at doon ay mananagana tayo. Subalit yung 10 sa 12 spy mga kapatid, ang sabi, huwag natin papasukin kasi andun yung lahi ni Anak. Sino si Anak? Mga higanting tao. No? At mahihirapan tayo doon. So, umabot sila ng 40 years para mangamatay lahat. No? 20 years old na above, nung umalis sila sa Egypt, 2 lang naiwan. Sabi po ni Mrs. White, dito po sa Desire Pages, no? In every trial, the Savior's presence is our sure assurance. When we remember that He is with us, our hearts are filled with courage that overcomes every fear. Nung sinabi ng Panginoon na ako'y sa iyo, ang damdaming ito ang nagbibigay sa atin ng kalakasan upang makapanagumpay sa lahat ng mga pagkatakot.
Ikaw ba'y na-diagnose? Meron kang cancer, terminal, at you're given 6 months to live. Naalala ko isang kapatid, mga kapatid. Sabi sa akin ng doktor, 6 months na lang daw ako. Ang sabi niya, sino ka para sabihin sa akin na hanggang dito na lang ang buhay ko? Anong ginawa niya? Umuwi ng probinsya, doon na natili. So that happened siguro more than 20 years ago. Mga 2 years ago, 1 year ago, lang siya namatay. At hindi pa yung kanyang kinamatay, yung diagnosis ng doktor. So mga kapatid, nakakatuwang isipin, ano po, doon sa talata natin binasa, ang sabi sa doon na God's unfailing presence. Ngayong umaga mga kapatid, kung meron ka man dinadala, meron ka mang alalahanin, meron ka mang mga kagipitan, whatever, ang sabi lang po sa atin, nariyan ang presensya ng banal na Diyos. Hindi mo kinakailangang mag-suffer alone. Number 2 point, mga kapatid. Courage through faith. Ano po Tagalog ng courage? Ha? Kalakasan ng loob. Itong kalakasan ng loob na to, hindi lang po ito tinatawag na positive thinking. Narinig niyo ba yun? Bro, positive lang. Ay, di ba? Pero itinuturo po sa atin ngayong umaga, kalakasan ng loob na bunga ng pananampalataya. And if we talk of faith, mga kapatid, no? Faith, ano po? Sa biblical point of view, faith means trusting God. Ano ho? Sabi ni Apostol ni San Juan, ang mga demonyo naniniwala din, nanginginig pa. No? It's more than believing. Faith is more than believing. Faith is trusting God and accepting His will. So, hindi lang yung presensya ng Diyos sa kanyang pinapangako sa panahon ng mga pagsubok, kundi yung kalakasan ng loob na nagmumula sa pagtitiwala sa ating Panginoon. And the question is this morning, how much are we trusting God? Di ba? Hanggang saan ang pagtitiwala natin sa Panginoon? Umabot po ba tayo doon sa pagkakataon na sinabi natin, Lord, pati buhay ko pinagkakatiwala ko sa iyo? O dumidiskarte pa rin tayo, Sister Shirley? Di ba? Kung nakinig po kayo ngayon ng umaga, makapansin niyo po sa message. Do we claim, Lord, buong buhay ko, binibigay ko sa iyo. Pero pagka yung nangyayari sa buhay natin, taliwas na sa ating mga pangarap, sa ating gusto, Lord, kasama ba to? At sabi sa iyo ng Panginoon, yes, kasama niyo. Lord, ang hirap yata. And, Lord, baka pwedeng ganito muna, ganito muna, ganito muna. And, makita natin ating sarili, Lord, pag nandito ako, at pag narating natin lugar na yon, Lord, ba't mo ako pinabayaan? No? Matapos nating di pansinin yung mga pahiwatig ng Panginoon, at tatanungin natin, Lord, ba't mo ako pinabayaan? Minsan, merong isang, noong 1980 mga kapatid, nabanggit ko na ito before, yung awiting Anak ni Freddie Aguilar ay naging top sa Billboard. No? Anong meron? Na-translate sa ilang lingwahe ito, more than 50 languages. At napanood ko pa sa TV nung araw, nung umawit siya ng anak sa wikang Japanese. No?
Anong meron sa awitin ito? Nandun po yung universal love na kadalasan ay makikita natin sa mga magulang. Sabi ko sa awit, siya'y bumalik sa kanyang magulang at ang sabi, "Anak, bakit ka nagkaganyan?" Diba? So may Diyos tayo na labis nagmamahal sa atin. Kapag kami sa Lord, ba't mo ako pinabayaan? Pagkatapos nating sumuway sa kanyang mga direksyon, pero sabihin lang sa iyo ng Panginoon, halika anak, aayusin natin. Subukin ito mga kapatid. Hindi ka susumbatan ng Diyos kung hindi tutulungan ka. Tutulungan ka na maisaayos yung iyong buhay. No questions asked. Gusto niya na makapanumbalik ka lang sa Kanya. Alam na alam po ninyo yung kwento ng alibugan ng anak. Ay, di ba? Yan. Titignan ko lang po yung relo. Kasi pag-abutin tayo ng alauna. Ayan. So, mga kapatid, ano alibugan ng anak? Sabi nung anak, bakit ako nagtsatsaga dito sa mga pagkain ng baboy? Samantalang sa bahay namin, sagana kami. Tatayo ako, at uuwi ako, sasabihin ko sa tatay ko, hindi mo na ako karapat-dapat na tawaging anak. No? Habang siya naglalakbay pa uwi, so Josie, minemorize niya na yung kanyang script. No? Pagdating ko sa amin, sabi ko sa tatay ko, huwag mo na ako kilalanin anak, ituring mo na lang ako kabilang ng mga alipin na yun. Kaya doon na lang ako kasama nila ako kumain. So along the way, nasa ulo niya. Ang problema ito mga kapatid, malayo pa lang nakita siya ng tatay niya. Sinalubong siya, niyakap at sabi sa mga alipin, maghanda kayo sapagkat yung aking anak ay nandito na nung balik. So si anak mga kapatid, nakalimutan na niya yung kanyang sinaulo. Hindi niya na nasabi. Dahil nandun nag-uumapaw yung pag-ibig ng ama sa kanya. Siya na anak na lumustay sa kayamanan na kanyang minana. Siya na anak na humingi ng mana kahit hindi papatay yung kanyang magulang. Pero narito yung magulang, anak, halika, niyaka. May higit pa ba sa pag-ibig ng Diyos? Okay. So, sabi po, sa Psalms 27:1, ang sabi niya, "The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life, of whom shall I be afraid?" Kaya nga lang nandun tayo sa hindi sapat na pagtitiwala sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi po madali mga kapatid. At kadalasan, pansinin niyo po mga kapatid, kadalasan ang pagpapala at paglalaan ng Diyos ay dumadating doon sa panahon na talagang deadline na. Ano ho? Wala ka nang mapuntahan, wala ka nang malapitan, at sabihin siya ng Panginoon, ito anak. Sa gusto niya na kilalanin mo na siya naglaan, hindi yung sarili mong lakas, hindi yung sarili mong diskarte. Sabi ni Mrs. White, Steps to Christ, page 58. When we place our full trust in God, our faith dispels the shadow of fear. It is faith that emboldens us to meet each day with the assurance that He is in control. No? Lord, meron akong atraso sa taong yun. At ang usapan namin ay gantong araw magkikita kami. Pero Lord, talagang hindi ko kaya yung kanyang hinihingi. Pero sabi ni Mrs. White, sabi niya, ito'y pananampalataya, nagbibigay sa iyo ng lakas araw-araw na may katiyakan na ang Diyos ay ang may control. Naranasan ko minsan mga kapatid. Before pandemic po ito,
may tumawag. Hinahanap yung elder ng church. At ako ay binigay sa akin yung telepono. Sir, humihingi po sana kami ng tulong kahit pa fund transfer nyo na lang po. Yung anak ko po ay hindi tanggapin doon sa hospital. Nandito po kami sa may labas ng ER. Siya po ay sumusuka ng dugo. Natanong niyo po, sabi ko, scammer ito. Gusto niya padala kagad yung pera. Scammer. Tapos, ano po? Sige po, saan pong hospital kayo? Dito kami sa may Cubao, sa Children's Hospital dito. Pwede po ba malaman? Ang intention ko po mga kapatid, baka ito ay mawala si script niya. Ano ho? At talagang magkaroon ako ng peace of mind na talagang scammer. So sabi niya, Sir, sige po, sabi niya, tatawag po ako sa iba para po makahingi pa rin ako ng tulong. So, sabi ko, okay. So, Sabado po ito ng umaga. At after 30 minutes, tumawag ulit. Sabi niya, Sir, importante lang po. Nakita ko yung anak ko, nakahiga, sumusuka na po ng dugo. Yung dibdib ko po ay talaga naman, sabi ko, anong gagawin ko dito? At nilapit ko po sa Panginoon. Sabi ko, Sir, sige po, paano po papadala sa inyo yung pera? At hindi po kaagad-agad dahil po magdedelayan siya pa rin kami ng pangpadala. So binigay niya yung detalye. Pero may nagsasabi sa akin, parang scammer. Ano po? Tapos, syempre wala naman po talagang instant na pagpapadala. Ano po? Bago mag second service, nasa isip ko po ay i-appeal ko po sa kapulungan. Tapos siguro after 2 hours, tinawagan mo yung number. Aba, busy. Siguro, baka may tinatawagan iba pa. So, tinawagan ko po talaga. Siguro nakalimang beses ako tumawag. Ang nasa isip ko, na-imagine ko mga kapatid, yung itsura ng bata na sumusuka na ng dugo. Nakalimang tawag ako, naka-anim, naka-pito. Bandang huli po, hindi na makontak yung number. Pero ang agony po agony, na you could have done something, no? Kahit maliit na amount, padala mo, okay lang. Pero buti na lang, na ang Panginoon ay hindi nagpapabayad. Minsan po, may isang bilanggo, galing daw siya sa Muntinlupa, kalalaya lang. Ang sabi niya, ako po ay napag-utusan ng isang sindikato. Alas 12 po ng tanghali, dapat mapatay ko po yung taong yun. Hanggang alas 12 lang po. Ano pong plano ninyo? Sabi niya, kailangan makalayo ako sa lugar na ito. Kailangan niyo pa pamasahe. Baka abutin din ako sa terminal kung saan man. Pwede po ba yung jeep na yon? Isosoli ko na lang po pagkatapos. Tapos sabi ko, sinong Sabi niya siya isang Adventist na binyagan sa bilangguan at kilala yung mga pastor ng Adventist. Sabi ko, kayo po ba nabinyagan na? Ay, opo. Pinagkatiwala niyo ba yung buhay ninyo sa Panginoon? Opo naman. Sabi ko, ganito po yan, Kasi sabi niya, pag hindi ko napatay ng alas 12 ng tanghali, ako ang papatayin. So, nangyari po, sabi ko, Panginoon, paano po ito? Yung jeep na tinuturo niya, mga kapatid, jeep ni na Sister Nate Stapon, bagong-bago, stainless, ang haba. Yun ang gusto niya. Ibabalik ko naman po. Sabi lang yun. Tapos sabi ko, niniwala po ba kayo? Tapos ang ginawa ko po, tinawag ko yung mga elders. At doon sa loob ng jeep, nanalangin kami. Nung pinalangin namin siya, na kung ingatan niyo po, kung sakasakaling man pong papatayin siya, sana po ay huwag matuloy. Tapos sabi ko sa kanya, sige po, mananghalian po tayo dito. Ayan nyo, Panginoon, kung kayo po nagtitiwala sa Panginoon,
ay hindi po mangyayari pagpatay sa inyo. At least hindi pa rin kayo nakapatay. At pagkatapos ng pananghalian, mga kapatid, nagkaroon po kami ng Bible study. No, alauna, umalis kami. Siya po naiwanan ko, hindi ko na ipagbilin. Nakabalik kami, mag-alas 4 na. At pagbalik po dun sa church, may sumalubong sa akin, Father Alex, galit na galit sa'yo yung mama. Sabi niya, alas 4 na, sabi mo, babalikan mo siya. Sabi ko, hindi naman napatay, no? Kasi alas 4, buhay pa. At alam niyo mga kapatid, sabi ko sa kanya, nung magkita kami, sabi niya, pambihira naman, sabi ko hanggang alas 12 lang. Sabi ko, pasensya na po, may pinuntahan. At ang sabi ko sa kanya, ano po, alas 12 po, hindi kayo namatay, ibig sabihin, okay na. Paano ako uuwi? Sabi niya gano'n. Bibigyan mo na lang kayo ng pamasahe. Pagdukot ko po sa bulsa ko, 50 pesos. Yun ang naiabot ko. Pero alam ko, yung confirmation ng Panginoon na niloloko lang ako. Para mapagbigyan na, bigyan ko 50 pesos. Tinanggap niya, habang lumalayo pa ang sabi niya, bubulong-bulong. Sabi niya, 50 pesos lang, pinaghintay pa ako. So, mga kapatid, kung babalikan po natin itong ating pinag-aaralan, no? Ang sabi ni Ms. White, God is in control. Pag dumating po kayo sa dead end, may mga problema talaga na hindi nyo makita yung solusyon. Dati tayo sa ganong sitwasyon. Minsan may mga hinihiling tayo, bagamat binigyan natin ng deadline ng Panginoon, nasubukan nyo na ba magbigay ng deadline sa Panginoon? Ako maraming beses. At kadalasan, iba yung deadline ko kaysa deadline ng Panginoon. Akala ko dead na, sa Kanya pala, buhay pa. God is in control. Number 3 mga kapatid, number 3. Base doon sa Deuteronomy 31:6, ito po ay nagbibigay po ng katiyakan sa pangako ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon doon sa huling bahagi, hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan. Madalas nyo po marinig yung kantang ito, lalo na pag may patay. Di ba? Laging paulit-ulit na hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan. Sabi po sa Isaiah 41:10. Tingnan niyo po, ang ganda po itong talatang ito. Isaiah 41:10. At isa sa paborito talata po itong Isaiah 41:10. Ang sabi po dito, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka, o ikaw ay aking tutulungan, o ikaw ay aking alalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. Ang ganda, no? Ang sabi po ay, palalakasin kita, aking tutulungan kita. Kung meron po sa atin, sa ating kalagitnaan na may dinadala, na iniisip nyo dead end na may deadline na kayo, ang sabi ng Panginoon sa banal na kasulatan, hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan, aalalayan kita, tutulungan kita. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, tutulungan kita. Sabi na po ni Ms. White, Christ Object Lesson, page 92. When we rest in the certainty of God's promises, our hearts are fortified against discouragement. His word assures us that His help is constant and His love is unending. It may seem late, but it may seem delayed, but
God is always on time. He is never late. Natanda niyo po yung kasaysayan ni Lazaro. Di ba? Nagpasugo siya. 11:6 ng John. Ang iyong minamahal ay may sakit. At ang sabi ng Panginoon, dito muna tayo. Nagpaiwan pa 2 araw. Kaya nga, nung siya, pumunta na tayo doon sa Bethany at sumasalubong na isa sa 2 magkapatid. Panginoon, sana kung napaaga ka, hindi namatay si Lazaro. Ano sagot ng Panginoon sa kanya? Nangyari, sabi niya, sabi ng Panginoon sa kanya, ako ang buhay at ang pagkabuhay na maguli. Sino mang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y namatay, siya'y muling nabubuhay. Alam natin ang kwento. Ilang araw na po nakalibing si Lazarus ng panahon na yun? 4 days. Pero binuhay ng ating Panginoon. God may seem to be delayed, but He is never late. Maring hinihingi natin, based sa deadline na bigyan natin sa Panginoon, hindi dumating, yung pala, kasi mas greatest ang kanyang blessing. So mga kapatid, sa pagtatapos, balikan po natin yung talata na ating pinag-aralan. Deuteronomy 31:6. Muli po natin tunghayan mga kapatid. Base doon sa ating mga narinig. Ang sabi po dito, kayo'y magpakalakas, magpakatapang, huwag kayong matakot ni masindak sa kanila. Sapagkat ang Diyos ay humahayong kasama mo, hindi Kanya iiwanan, hindi Kanya pababayaan. Ngayong umaga, may katiyakan tayo na sa ating mga trials, sa ating mga katala-dalang kabigatan, kasama mo ang Diyos. Hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan. Basahin ko lang po itong bahagi nito. Deuteronomy 31:6 calls us to be strong and courageous, not because we are mighty on our own, but because the Lord goes with us. As we remember His abiding presence, trust in His promises, and let our faith overcome our fears, we can step forward with confidence into every challenges life presents. Mga kapatid, ngayong umaga, sana nakita natin sa ating kalagitnaan ang Diyos na kasama natin lagi. Diyos, kung may kaibigan na nang iiwan, ang Diyos, hindi ka iiwan. Kung may magulang na nagpapabaya sa kanyang mga anak, ang Diyos, hindi kanya pababayaan. Happy Sabbath po mga kapatid. Amen.